ay Pedro, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw nitong bato ay itatatag ko ang aking simbahan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa misang ito ay ating ipinagdiriwang ang luklukan ni San Pedro Apostol sa gisag ng pagkakaisa natin bilang isang simbahan, bilang mga alagad ni Jesus Nazareno. Ipagdasal natin si Papa Francisco, ang kahalili ni San Pedro. Ipagdasal natin ang pagkakaisa ng simbahang Katolika, ang ating katapatan sa turo ni Jesus Nazareno. Upang tayo maging dapat makinabang sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Panginoong Hesus, Ikaw ang daan patungo sa kaharian ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, Ikaw ang katotohanang magpapalaya sa amin. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang aming buhay at muling pagkabuhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kahitasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mag-awa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin.
sapagkat ikaw lamang ang banal na tangkataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinakikiusap naming huwag mong ipahintulot na madaig ng anumang mabigat na pagsubok kaming naninindigan sa ibabaw ng batong si Apostol San Pedro na sumasampalatayang matapat sa iyong anak na si Jesucristo na aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, sa matatandang namamahala sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matanda na tulad ninyo. Nasaksihan ko ang paghihirap ni Kristo at makakahati naman ako sa karangalang nalalapit ng ipahayag. Ipinamamanhi kong alagaan ninyo ang kawang ipinagkatiwala sa inyo ng Diyos. Pamahalaan ninyo ito ng maluwag sa loob, hindi napipilitan lamang, sapagkat iyan ang ibig ng Diyos. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa masakim na paghahangad ng pansariling kapakinabangan, kundi sa katuwaang maglingkod, hindi bilang Panginoon ng inyong mga nasasakupan, kundi bilang uliran ng inyong mga kawan. At pagparito ng Pangulong Pastol, ay tatanggap kayo ng maningning na koronang di kumukupas kailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. At sangayon sa pangako na kanyang binitawan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot, pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Tunay na ang pag-ibig mo at iyong kabutihan. Sasaakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos,
Hindi ako magdarahop. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ikaw, Pedro, ang saligan ng aking simbahang bahanal na daigang kamatayan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot sa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat at maligayang pagating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din po natin ang ating mga kasama online, lalo na po ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit. At sa mga kababayan natin, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Tuwing tayo'y nagsisimba, tayo ay katawan ni Kristo sapagkat tayo'y isang simbahan, isang pamilya, mga kapatid ni Jesus Nazareno, anak ng ating mahabaging Ama. At tuwing tayo'y nagsisimba, tayo'y nagbibigay alay sa ating mahal na poon. Kaya nga't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Gaya ng binanggit ko po kanina, ngayon ay pinagdiriwang natin ang luklukan ni San Pedro Apostol. Lalo na tayo dahil ang simbahan sa Quiapo ay Basilica Minor.
masasabi nating simbahan ng Santo Papa. At ang Santo Papa, alam natin, ay kahalili ni Pedro. Kaya nga't makikita nyo dun sa harapan ng simbahan at maging sa taas ay yung may susi at yung tiara na tinatawag na simbolo ng Santo Papa. Sapagkat natandaan nyo rin, itong buwan ng Pebrero, ipinagdiwang natin 35 taon mula nang idineklara na Basilica Minor ang ating simbahan dito sa Quiapo. Kaya marapat lang na ipagdiwang natin ang kapistahan ng luklukan ni San Pedro. Ngunit, mapapatanong tayo, luklukan, sa English nga, the feast of the chair of St. Peter, upuan. Yung upuan ba ang ipinagdiriwang natin ngayon? Sa Roma, may pinaniniwalaan doon na upuan ni San Pedro na ginamit niya nung buhay siya. Ngunit hindi isang muebles ang ating ipinagdiriwang. Ngunit ito ay ang sagisag ng pagtuturo at kapangyarihan ni Pedro. Narinig natin sa Ebanghelyo, siya ang pinili ni Jesus Nazareno upang maging pinuno ng mga alagad. Kaya nga sa ating pananampalataya at kasaysayan, siya ang unang Santo Papa. Ang unang pinuno ng simbahang Katolika. At si Papa Francisco ang kasalukuyang kahalili ni Pedro. Bakit natin binibigyan pansin ang luklukan ni Pedro? Sa kaugalian natin, maging ng mga Hudyo, pag umuupo ang tao, ang guro, ibig sabihin niya, itinuturo niya ang katotohanan. Itinuturo niya ang dapat paniwalaan. Sapagkat mga kapatid, tayo ay nagkakaisa hindi lang sa pagsamba at debosyon. Tayo rin dapat nagkakaisa sa turo at aral. Kaya nga ang lakas ng ating simbahan, bagamat 2,000 taon na, bagamat ang daming pagsubok, bagamat ang daming gustong sumupil sa simbahan, bagamat maraming mga kamaliang nangyayari sa loob at labas ng simbahan, bakit tayo nakatindig? Tayo ay nakaugat sa katotohanan ni Kristo, sa turo ni Kristo. Hindi lang tayo nagkakaisa sa pagsamba. At ito'y napakagandang paalala po sa ating lahat. Opo, nagkakaisa tayo sa debosyon sa mahal na pong Jesus Nazareno. Matibay ang ating debosyon. Pero ang tanong, nagkakaisa din ho ba tayo sa turo at aral ni Jesus Nazareno? Sana ho hindi lang tayo nagkakaisa pag prosesyon. Hindi lang tayo nagkakaisa pag nagdadasal tuwing Biyernes. Hindi lang tayo nagkakaisa sa t-shirt ng Nazareno. Nagkakaisa din ho ba tayo sa turo ni Jesus? Dahil natitiyak ko, hindi rin ho matutuwa si Jesus Nazareno kung nagkakaisa tayo sa prosesyon. Pero yung pamumuhay natin, yung pagsunod natin sa turo niya, hindi tayo nagkakaisa. Hindi ho pwedeng nagkakaisa tayo sa debosyon. Pero sa turo, halimbawa, yung pagpapahalaga natin sa banal na misa, kasi pwede tayong puno ng debosyon, magdadasal tayo, pero magduda tayo tuwing Biyernes, pero pag magsisimba tuwing Linggo, ay, hindi na. Pero Biyernes, lagi ako nagsisimba sa Quiapo pa, lagi akong nagnonobena,
Nakasuot pa ako ng Nazareno, pero kung hindi naman natin pinapahalagaan ang turo sa Eukaristiya, kulang pa rin po ang ating pagkakaisa. Kung nagkakaisa tayo sa mga debosyon natin, pero hindi tayo sumusunod, halimbawa, sa utos ng Santo Papa, sa katuruan ng simbahan, halimbawa, sa pag-aasawa, hindi ka naniniwala, ayaw mo magpakasal, o namumuhay ka, kasama mo ay asawa ng may asawa, hindi rin ho dalisay ang ating pagkakaisa. Kaya nga humatibay ang ating simbahan dahil hindi lang tayo nagkakaisa sa debosyon, nagkakaisa tayo sa katotohanan, nagkakaisa tayo sa turo, nagkakaisa tayo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi pwedeng nakatsuot tayo ng t-shirt ng Nazareno, pero meron tayong karahasan, sumasang-ayon tayo sa pagpatay, hindi tayo namumuhay ng tapat, ang pagnanakaw. Kaya nga, di ba napapanood natin sa TV ngayon, sikat tayo sa Quiapo, pero sana maging paalala sa atin yon na hindi naman tayo sa Quiapo magdarasal tayo, luluhod tayong, maglalakad tayong paluhod, hahaplos tayo sa paan ng Nazareno, pero magnanakaw, magmumura, papatay, hindi magiging tapat sa asawa. Hindi po yun ang tunay na debosyon. Hindi po yun ang tunay na pagsunod. Sapagkat ang tunay nating pinagkakaisahan, hindi lang ang buhay panalangin, kundi ang buhay ng pagsunod sa turo ni Jesus Nazareno. Kaya nga meron tayong San Pedro, kaya meron tayong Santo Papa, kaya meron tayong simbahan na naggagabay sa atin sa turo ni Jesus Nazareno. Sapagkat mahalaga din, nagkakaisa tayo sa paniniwala. Kaya sa misang ito po yung ipagdasal natin sa bawat isa. Sa pagunita natin kay Pedro, mahina siya. Tinakwil din niya si Jesus Nazareno. Tumakbo din siya nung unang Biyernes Santo, hindi siya makita. Pero pinagkatiwalaan pa rin siya ni Jesus Nazareno. At naging tapat si Pedro sa turo ni Jesus. At dahil doon sa kanya ibinigay yung susi ng pagkakaisa, susi ng kapangyarihan, susi ng awa. Nawa, magkaisa tayo, hindi lang sa debosyon, magkaisa tayo sa katotohanan, aral at pagsunod kay Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Ama naming Diyos, sa iyong pangangalaga sa mundo, pinili mo si San Pedro bilang pinuno ng mga apostol at ulo ng simbahan. Sa bawat panalangin ating itutugon, basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Ang ating Santo Papa Francisco, ang kahalili ni Pedro, naway gamitin ang kanyang kapangyarihan sa diwa ng paglilingkod. Manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Ang Santo Papa at mga obispo at mga naglilingkod bilang mga diplomatiko ng tanggapan ng Santo Papa, naway maging mabibisang tagapaghatid ng pagkakaisa sa mundo. Manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon.
ang mga pari at mga mananampalatayang laiko naway maging matatag sa kanilang pananampalataya at masunurin sa mga tagapagturo ng simbahan. Manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Ang mga may sakit naway makatagpo ng kagalingan sa pamamagitan ng misteryo ng simbahan. Manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Tahimik tayong dumulog sa iba pa nating kahilingan. Ama, tulungan mo kaming maging tapat na tagasunod ng iyong anak sa pamamagitan ng aming pagsunod sa pag-akay ng kahalili ni San Pedro. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ang maihandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at halak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan, aming ihahalay ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paunlakan mo ang pagdulog ng simbahang naghahain at dumadalangin upang sa pagtataguyod ni San Pedro bilang pastol, kami makarating sa iyong pamanang walang maliw na siyang hantungan ng pananampalatayang itinuro niya sa amin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan. Ito ang ginanap na pananagutan ng giliw mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Tuwing tayo nagsisimba, tayo nagkakaisa bilang katawan ni Kristo. Magkaisa tayo sa pagmamahal, sa pananampalataya at pagsunod kay Jesus Nazareno.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas na ang panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin, kapayapaan ang iniwang ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan niyo po ang aming pananampalataya
huwag po ang aming mga kasalanan. Patawad po, Panginoon, kung namimili kami ng pagkakaisa at pagsunod. Patawad po kung ang aming debosyon ay walang kalakip na katapatan at pagsunod sa iyong mga utos at turo. Patawad po kung hindi kami sumusunod sa mga pinuno namin sa simbahan at mga tagapagturo namin. Panginoon, linisin niyo po kami. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesucristo, ang bukal ng ating pagkakaisa, ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Hidden God, devoutly I adore you, truly present underneath these veils. All my heart subdue itself before you, since it all before you faints and fails. Not to sight or taste or touch be credit, hearing only do we trust secure. I believe, for God the Son has said it, word of life forever shall endure. Hidden God, devoutly I adore you, truly present underneath His veils. All my heart subdue itself before you, since it all before you faints and fails. Tayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagdiriwang naming ito ng kapistahan ni Apostol San Pedro, kami nakinabang sa katawan at dugo ni Kristo. Ang ginanap naming pakikipagpalitang handog sa iyo ngayon ay maging panandang naglalahad nawa ng pagkakaisa at kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo, sa pakikilahok sa misa. Maraming salamat po sa inyong tulong sa ating simbahan, sa inyong mga pamisa, love offerings, online donations, at sa mga nagdadala ng pang-ayuda sa ating mga kapatid na nangangailangan.
Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay naghahatid sa atin sa misyon, sa pagmamalasakit at pagtulong sa ating kapwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.